Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa Initial Aqidah, chapter 63 na tayo. Chapter 63, alhamdulillah. Babu ma ja'a fi dimmatillahi wa dimmati nabiyhi. Ang kabanata tungkol sa dimmatillah. Ibig sabihin, ang pagpapailalim sa sino man sa pangangalaga ni Allah. At dimmati nabiyihi sa pangangalaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung naalala ninyo doon sa Omar series, ito yung nababanggit yung nang dumating sina Omar doon sa Damascus. Yun ay dimmatullah at dimmatu nabiyihi. At ganyan din sa Palestine mismo, sa Jerusalem. Sa dimmatullah. Sa pangalaga ni Allah at pangalaga ng kanyang propeta. Ay maadalili ala wujubil wafa'i biha. Ang tinutukoy dito ang mga dalil sa pagiging obligado ng pagtupad dito ng mga Muslim sa pangkalahatan. Ibig sabihin, ang sino mang kinilala ng estado ng mga Muslim, ng gobyerno ng mga Muslim, ng bansang Muslim, ay dapat kilalanin ng mga Muslim sa pangkalahatan. Hindi pwedeng lalabagin nila yun. Kasi ang nasa ilalim ng dimmatillah at dimmati nabiyihi ay marapat na kilalanin o proteksyonan at hindi pwedeng lalabagin. At kapag nilabag ng sino man yun, krimen yun na may tuturing at merong karampatang parusa. Na kapag ang tao nasa ilalim ng dimmatullah, ibig sabihin, protektado siya katulad ng kung paanong pinoproteksyonan ng lahat ng karapatan ng mananampalataya. Sa kanyang relihiyon, buhay, yaman, sa kanyang pag-iisip, karangalan at salinlahi. Lahat yun poprotektahan. Hindi pwedeng malalabag. Hindi pwedeng malalabag. Kung yun ngang mga muahad at musta'man ay merong karapatan, pinakamay karapatan sa lahat ng kuffar, kumbaga, sa lahat ng kuffar na dhimmi na nasa ilalim ng proteksyon ng gobyernong Muslim, pinakamatindi ang karapatan nila sa lahat ng kuffar. Pinakamatindi ang karapatan. Ang kinalaman ng chapter na ito sa Kitabut Tauhid. Hiya anna naqdal ahdi dalilun ala adami ta'dimillahi ta'ala fahuwa qadihun fit tauhid. Ang pagbali daw sa pangangalaga ni Allah sa sino mang hindi mananampalataya. Kasi kuffar ang tinutukoy dito sa dimmatullah. Kapag halimbawa, merong kuffar na nasa ilalim ng pangalaga ng mga Muslim, hinold up mo o pinatay ng walang kadahilanan, yun ay pagpapakita ng hindi mo pagdakila sa pangangalaga dito ni Allah. At ito ay insulto kay Allah at sa kaisahan ni Allah. Yun ang dahilan kung bakit napapaloob ang chapter na ito dito. Hindi ito shirk. Pero ito ay paglapastangan kay Allah. Ito ay paglapastangan kay Allah. Sa halimbawa, di ba may kriminal, di ba? Tapos bibiktimahin niya yung mga kuffar na nakatira sa bansang Muslim na meron namang kasunduan doon sa gobyernong Muslim. Bibiktimahin sila. Tapos kapag pinanagot yung ng biktima na Muslim, sasabihin niya ba't kinakampihan yung kuffar? Dapat lang kampihan yung kuffar. Kasi biniktima mo Walang kinalaman dito yung pagiging Muslim mo. Usapin ito ng karapatan nila bilang tao na pinangalagaan sa relihiyon. Karapatan nila na pinangangalagaan sa relihiyon na nilalabag ng tao. Kasi ito yung kinalaman ng chapter na ito dito. Kasi isipin ng tao, di ba, parang ang layo ng usapin.
Hindi naman shirk ito, kapag ginawa mo, Pero hindi lahat naman ng napapaloob dito magiging shirk, kapag nilabag. Napapaloob din dito yung mga paglabag, kumbaga sa karangalan ni Allah. Nga sinabi ni Allah, "Wa aufu bi ahdillahi ida ahadtum wa la tankudul aymana ba'da tawkidiha." Tuparin ninyo ang mga kasunduan kay Allah. Ibig sabihin, kung merong kasunduan yung ibang tao kay Allah, yung katulad dito, sa pagiging napapailalim sa dimmatullah, ikikilalanin mo yun. Kikilalanin mo yun bilang Muslim. Kikilalanin mo yun bilang Muslim. Tuparin ninyo ang mga kasunduan kay Allah, lalong-lalo na kung kayo ang nakikipagtipanan. At ang estado ng mga Muslim, kapag nakipagkasunduan sila, nire-representa nila yung buong, kumbaga, sambayanan, yung buong bansa. So, dapat tatalima yung buong, kumbaga, kamusliman. Hindi pwedeng lalabagin yun ng mga Muslim. Hindi pwedeng lalabagin yun ng mga Muslim. Ganun yung nangyari dun sa doon sa pagsuko ng Damascus. 'Di ba ang pinuno na ng general si Abu Ubaidah, Amir bin al-Jarrah. At na-demote si Khalid bin al-Walid. Pero nakipagkasunduan yung mga taga Damascus kay Khalid bin al-Walid. O sa Jerusalem ba, hindi ko maalala. Pero tinanggap pa rin yun at kinilala ni Abu Ubaidah na kung ano ang, kumbaga, kung ano ang naging kasunduan sa sino man sa mga Muslim ay kikilalanin nyo ng mga Muslim. Kahit mababang ranggo na Muslim. Lalong-lalo na kay Khalid bin al-Walid, sila nakipagkasunduan, so kinikilala ng mga Muslim ang ganoong kasunduan. At syempre, ito yung isa sa mga aya na redundant. So sinabi na ni Allah, ipatupad ninyo mga kasunduan. Pagkatapos sinabi niya, huwag niyong babaliin ang kasunduan. Sa bilang pagbibigay, diin. Tuparin ninyo ang kasunduan kay Allah kapag kayo nakipagkasunduan at huwag ninyo sisirain ang mga pinanumpaan matapos na ito ay mapagtibay. So dito sa aya na ito, ya'murullahu ta'ala bil wafa'i bil uhudi wal mawafiq. Si Allah ay nag-uutos sa pagtupad sa mga kasunduan at mga kumbaga, yung uhud kasi parang katulad dito ng kontrata at mawafiq. Kumbaga pagpapatibay, pagpapatotoo. Ganyan din kasunduan, iba-iba lang yung kanyang anyo. Iba-iba lang yung kanyang anyo. Pwedeng kasi kahit naman sa batas ng tao, 'di ba? Memorandum of Agreement, Memorandum of Understanding at kung ano-ano pa. Pare-parehong kasunduan yun na kinikilala sa batas. Iba-iba lang yung pangalan. Wal muhafadatu alal ayman al muakkada bi adami nakdiha. Again din nag-utos si Allah na pangalagaan ang mga pinanumpaan na napagtibay na sa pamagitan ng hindi pagbali sa mga ito. Ito nga an nahadallat ala wujubil wafa'i bil uhudi wa tahrimi nakdiha. Ito ay dalil sa pagiging obligado ng pagtupad sa mga kasunduan at pagbabawal sa pagsira sa mga ito. Pero syempre, maaari namang masisira ang anumang kasunduan, di ba? Pero hindi pwedeng sisirain ito ng walang katarungan. Wala lang, trip mo lang. Babaliin mo yung kasunduan. Yan, si Tuko, yan ang ugali niyan . Napagkasunduan nyo na, babaliin niya bandang huli. Kaya mag-iingat kayo sa tao na yan. Yung pera ng tatay nyo, ngayon pa lang magpaalam na siya dyan. Pinahamak lang siya ni Tuko. Magbebenta ng lupa pagkatapos pakinabangan yung pera. Sasabihin hindi raw nagbayad. Kaya nagbenta ng bahay tapos yung pakinabangan ng pera. Palalayasin yung tao kasi hindi raw kanila yung lupa.
Napakatalino sa kagaguhan ng taong 'yan. Kaya naniniwala ako mababait mga Ilocano, eh. Kasi kung sa'min nangyari yun, patay na 'yan, eh. Ganyang kasama. Mabait mga Ilocano, masyallah, mabait. Napakabait. May hadith iniulat ni Imam Muslim mula kay Buraidah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jayshin aw sariyatin awsahu bitaqwallahi wa man ma'ahu minal muslimina khaira. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ano siguro to, amara amiran. Kapag tinukoy niya na magiging amir yung isang ah, tao, isang sahaba para sa jaysh, yung hukbo ng mga Muslim, o sariya, isang patrolya o isang detachment. Ang pinagkaiba ng jaysh sa sariya, yung jaysh, isang buong hukbo yun, marami. So abutin siguro ng ilang daang katao yun. So katulad ngayon sa modern na structure ng mga army, di ba? Binubuo siya ng mga squad, mga 7 katao, platoon, 4 na squad, company, mga 2, 3 squad, batalyon, 2 company pataas, tapos pataas na, parami ng parami. So maaaring yun ay matatawag na isang buong jaysh o army. Kasi pwedeng may tatawagin na ano eh, first army, second army, depende. Pero ngayon ano eh, bihira nang magamit yun eh. Kasi pag sinabing army, isang ano na lang talaga yun. Isang grupo na lang yun na nasa ilalim ng isang general. Although yung mga Marines, Navy kasi sila eh. In essence, ang Marines, pangalawang army ng bawat bansa. Merong army, tas merong Marines. Kasi ang mga Marines, Navy sila, pero trabaho nila, katulad din, nag-overlap sila ng army. Kaya kung saan nag-ooperate yung army, nag-ooperate din dun yung Marines. So yun yung jaysh. Tapos yung Sharia, madalas gamitin dito ano eh, detachment. Pero yung trabaho kasi nitong detachment na ito, temporary lang sa isang lugar. Kumbaga, maglalagay ng checkpoint, magpapatrolya, ganoon. Samantala yung jaysh, yun talaga bakbakan yung pupuntahan nila doon. Bakbakan. Pero yung Sharia, mas maliit yung mission nila eh. Yung checkpoint, magpatrolya, mag-gather ng intelligence, ganon. At usually, kabilang din sila doon sa army. Kaya tinawag na detachment eh. Kasi isang army, tas may maliit na bahagi nila, humiwalay. Merong special na mission. So dito, kapag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay nagtalaga sa sino man sa kanila na magiging amir. So dito may kita rin natin, ang pagiging amir ay tinatalaga. Hindi ang sarili mo ang magtatalaga na ikaw ay amir. Kahit ano pang ipangatwiran mo. Kung wala namang kikilala sa'yo na pinuno, bakit mo pa papakilala yung sarili mo na amir? Bakit mo pa ipapakilala ang sarili mo na amir? So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagtatalaga siya ng amir. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Allah ang nagtalaga sa kanya. Siya lang nagtalaga sa kanya. Pero si Tuko, sino ba nagtalaga diyan maging amir natin? Wala naman eh. Mula nung unang panahon, wala namang syura na nagtakda sa kanya na magiging pinuno. Basta kanya kuno yung lupa. Hindi ko alam saan galing yung tapang ni Tuko eh. Lakas ng loob niya manghamon. Totoo niyan, isang beses lang ako hinamon eh. Si Tuko lang ang nanghamon sa akin eh. Nung hindi pa ako Muslim, walang nanghahamon sa akin kasi kilala nila ako eh. Siya lang talagang kapal ng mukha na ano, manghahamon sa akin ng suntukan. Doon ko pumapatol ng suntukan, patayan. Papatol ako, walang demandahan. Pero suntukan lang. Alam ko yung taktika niyan. Peperahan lang niya ako. Kasi pag maduguan yan, mabalian, magdedemanda yan. Physical injury. Di pera na naman. Desperado na yan eh. Kailangan niya ng panustos sa kabugnayan. Desperado na yan si Tuko. Hanap yan ng paraan para magkapera. Dapat mag-artista na lang siya. Diba? Yun na lang.
Total retirado na si Diwata sa sa showbiz. Siya yung pumalit para may isa-isay siya. So yung Amir tinatalaga, hindi yung Amir ang kumbaga nagtatalaga sa sarili niya. Kaya kung sino mang tao nagpapakilalang pinuno tapos wala namang syura, yun unang-una, red flag agad yun. Anong klaseng Amir ka? Wala ka namang syura. Diba? Kung ilan naman siya nagsyura-syura kuno, si Ali, si Torno, si Kapitan, si Yunus, si Walid, si Jalon. Hindi naman mga taga rito. Anong klaseng yan? So ito yung mahalagang din dito. Ang Amir tinatalaga. At kapag itinalaga na sila, naghahabilin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila ng takwa. At ang sino man sa kanila o sino man kanyang kasama ay pinapayuhan din niya na magkaroon ng takot kay Allah. Kaya sinasabi niya, Ugso bismillahi fi sabilillahi qatilu man kafara billah. Makibaka kayo sa ngalan ni Allah, sa landas ni Allah, at labanan ninyo ang sino mang hindi nananampalataya kay Allah. So dito, as-sariyatu kit'atun minal jayshi takhruju minhu tagiru wa tarji'u ilayhi wa qad hasaraha ba'dal ulama bi 400 wa nahwu dalik. So yung Sariya, isa itong grupo na kabilang doon sa mismong jaysh. Katulad na binanggit ko kanina. So hihiwalay ito para sa isang misyon at babalik ito doon kapag natapos na ang misyon. Yun ang trabaho niya. So yung Sariya, so maari daw na ito ay mga 400. So ganun pala kalaki din. Pwedeng may tuturing na Sariya. 400 katao. So 400 katao, yun na yun. Kung yung isang squad, sabihin natin 40. Yung company. Sa mga isang batalyon na tao, pwede silang tawaging Sariya. Pwede silang tawaging Sariya. Wal jayshu ma kana aktharu min dalik. At kapag more than 400, yun ay tinatawag ng jaysh. Na ganun karami. So doon pala sa Badar, hindi nga sila may ko-consider kung sa ganitong kahulugan. Hindi sila may ko-consider na jaysh. Sariya pa yun. Kasi hindi mo sila umabot 400 300 lang sila doon sa Badar. 300 lang sila doon sa Badar. At kung sa 400, siguro may dahilan kung bakit tinukoy nila yung 400 bilang. Kasi manageable pa ito siguro tong 400. So madali sila makakilos, madaling makatakas, madaling magmaneuver. Hindi katulad sa mga malalaking mga hukbo na, lalo na nung panahon ng mga khalifa. So marami na sila. Actually, doon pa lang sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Mu'tah, halimbawa, 3,000 sila noon na mga Muslim. 3,000. So yun, jaysh na yun. So marami sila. Pero doon sa Badar, hindi sila may tuturing na jaysh. Kasi 300 lang yung naroon. Wa taqwallah at tahruzu bi ta'atillahi min uqubatihi wa dalika bil amali bima amara Allah bihi wal intihau amma nahallahu anhu. Ang takwa naman, ito daw ay ang pangingilag. Pangingilag sa parusa ni Allah. Kumbaga, sa pamagitan ng pagsunod mo kay Allah ay pinangangalagaan mo ang iyong sarili sa parusa ni Allah. Kasi yun talaga yung ibig sabihin ng takwa. Ang root word ng takwa, waka. Waka. Waw, kaf at alif maksura. Waka. Yan ang kahulugan ng takwa. Ibig sabihin, yung takwa, anumang bagay na magdudulot sa iyo ng kaligtasan. Yung waka, ibig sabihin, nailigtas o iniligtas. Waka, iniligtas niya. At ito rin yung root word ng ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku, pautos yun, na wala yung waw Tapos naging na lang siya. Kof, waw at alif. Ku anfusakum, iligtas ninyo ang inyong mga sarili.
wa ahlikum nara, at inyong mga pamilya mula sa apoy. So yung kahulugan talaga ng takwa, literally, hindi siya takot kay Allah eh. Pagliligtas, literal na kahulugan niya. Pero yun nga, ililigtas mo yung sarili mo mula sa parusa ni Allah sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya at paggawa ng mga gawain na iniutos ni Allah at paglayo sa mga ipinagbawal niya. Na sa pamagitan nun ay mapoproteksyonan nga natin ang ating mga sarili sa parusa ni Allah. Kaya nga yung takwa, kumbaga, tinatranslate na lang natin siya sa Tagalog bilang takot kay Allah. O kahit sa English eh. Yung takwa tinatranslate bilang takot kay Allah. Kasi yun na yung diwa niya na talaga. Yung kanyang diwa. Takot kay Allah. Kumbaga, para mailigtas natin ang ating mga sarili laban sa parusa ni Allah. Kasi kung di mo naman kinatatakutan ng isang bagay, wala na, hindi mo iwasan yun. Kung hindi ka natatakot kay Allah, hindi mo iwasan ang kanyang parusa at hindi mo nga ito may iwasan. Wa tufidu hadhil ibara ta'mirul umara wa wasiyatihim. At dito yung ibara na yung nababanggit sa hadith ay habilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga pinuno na itinatalaga. Yung ta'mirul umara. So kapag may amir, ang problema kasi sa mga namumuno, salita lang sila ng salita tungkol sa pagsunod ng tao sa kanila. Pero ito pala yung unang tatanungin natin, yung ta'mir. Paano ka naging amir? Sinong nagtalaga sa iyo bilang amir? Diba? Kaya nga, sa bawat amir, hindi pwedeng basta-basta siya lilitaw eh. So merong nagtalaga dapat sa kanya, hindi pwedeng itatalaga niya yung kanyang sarili. At sa bawat amir, merong syura na una magpapayo sa kanya, pangalawa magpapanagot sa kanya kung meron siyang kapalpakan, magdidisiplina sa kanya. So katulad ng nakikita natin doon sa, kaya napakaganda ng Omar series eh. Nakita natin sa maraming pagkakataon nung khalifa na si Omar, lagi silang nag-uusap ni Abdurrahman bin Auf, yung chubby na lalaki doon. At sa maraming pagkakataon nagtatalo pa sila. Sasabihin ni Abdurrahman bin Auf, di mo pwedeng gawin yan. Pwede mong gawin yan. Mga ganun-ganung bagay pinag-uusapan nila. Hindi mag-isa na nagdidesisyon ang nagpapakilalang amir. Hindi siya mag-isang nagdidesisyon. Dito kung mapagpalayas, kala mo hawak niya yung kaluluwa ng tao eh. Kala mo kung sino. Kaya talaga maraming itatama. Kaya ngayon palagi ko sinasabi noon, pinapanood ng mga tao yung mga nangyayari dito. Kasi, yun nga, kasama ito sa mga naunang mga nabuong community sa Pilipinas. Kaya itong ginagawa natin, pinangangambahan ito ng iba na gagawin din sa kanila. Na kapag naghari-harian sila, may mga hindi magpapailalim, may mga hindi magpapaapi, may mga hindi magpapasindak katulad natin. Tayo ang jamaa rito. Si Tuko ang humiwalay sa ating jamaa. Kaya yung mga pinagsusumbungan nila palagi, sabi ng ulama, mali raw ginagawa natin. Magpakita sila sa akin, harapin nila ako. Magpakita sila sa akin, harapin nila ako, hindi yung puro sat-sat. Taga-Tondo ako. Anak ako ng Waray. Hindi ako mahilig sa sat-sat. Gusto ko aksyon. Pag may problema, gusto ko solusyon. Pag meron nang aapi, aapihin ko rin. Hindi ako papayag na merong inaapi sa harapan ko. Ayan ang inshallah matututunan ng iba sa atin. Kaya maraming kinakabahan ng mga naghahari-harian sa ginagawa natin dito. Kasi yung nangyari dito, gagawin din sa kanila. Kung di sila magpapakatino, gagawin din sa kanila. So dito, mama anaqaulihi wa man ma'ahu minal mu'minina khaira. So ito na yung binibilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga pinuno at sino mang kasama ng mga amir na kabutihan. Ay ausahu biman ma'ahu ay yaf'ala ma'ahum
khairam minar rifqi bihim wal ihsani ilayhim wa khafdil janahi lahum wa tarkit ta'adum alayhim. So ano yung kabutihan na ito na tinutukoy? Na dito pala, dun sa hadith kanina, taqwa wa man ma'ahu minal muslimin. So sa kahulugan din nito, hindi lang pinapayuhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung amir at yung mga Muslim na kasama ng amir, bagkus pinapayuhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung amir tungkol sa kanyang mga kasama. Na ganito niya dapat sila pakisamahan. Pakisamahan sila daw ng mabuti. Tratuhin ng mabuti ang mga kasama niyang mananampalataya. Na magiging malumanay siya sa kanila. Na siya ay magiging mabuti sa anumang gagawin niya sa kanila. At ibababa niya ang kanyang jinah, technically pakpak, 'di ba yung do sa aya, pero dito nangangahulugan ito ng simpatsya sa kanila. At tatalikuran niya ang pagyayabang sa kanila. Yung nga, pagiging mayabang sa kanila. So, hindi niya yayabangan yung kanyang mga nasasakupan. Hindi niya ito yayabangan. Naalala ko na naman si Abu Hudafa na naalala niyo yung hadith. Yung merong pinuno minsan ng mga Muslim na galit sa kanila kasi hindi sila sinusunod. So sabi niya, mag-ipon kayo ng panggatong tapos pasilabin niyo yung apoy pag malaki na. Tapos nung nasilaban na nila yon, sabi niya sa kanila, tumalon nga kayo diyan sa apoy. Yung paliwanag ng mga scholar, yung sabi nila, si Abu Hudafa yun. Abu Dafa as-Sahmi. Inatalakay natin yung yung nakatakas sa Persya. Inahuli siya ng mga Persyano. Tapos yung nahuli naman siya doon sa sa Syria. Tapos sa sobrang inis sa kanya hindi siya mapapayag ni Heraclius. Sabi na lang ni Heraclius, halikan mo na lang ako sa ulo para palayain ko yung mga Muslim. Si Abu Hudafa, kasi makita mo yung personality ng mga sahaba, meron sa kanilang yung personality type nila parang 'di ba sa psychology, may alpha male, may beta male, ganun. Pero hindi siya talaga, 'di ba? Hindi siya standard. Pero pagdating doon sa hierarchy dynamics o social dynamics, merong mga taong dominante. So ganun si Abu Hudafa. Ganun si Abu Hudafa. So minsan nainis siya doon sa mga kasama niya kasi hindi siya sinusunod. Kaya sabi niya magtayo ng apoy tapos tumalong kayo diyan. Tapos hindi na naman siya sinunod ng mga tao. Tapos nagreklamo yung mga tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun nga, sabi ng mga scholar, palabiro din kasi yun eh. May pagkasanggano kasi din yun siguro si Abu Hudafa. Kaya ganun siya. So ganun yung dinemonstrate sa mga tao yung kahalagahan ng pagsunod. 'Di ba? So, parang gusto niyang sabihin kasi doon. Ngayon inuutusan ko kayong gumawa ng masama. Ayaw niyong sumunod, 'di ba? Bakit kanina inuutusan ko kayong gumawa ng mabuti, ayaw niyo rin sumunod? Sumunod na kayo. So ganun yung ginagawa niya. Parang nire-reverse psychology niya yung mga kasama niya. Yung masama ayaw niyong sundin, 'di ba? O sundin niyo ako sa mabuti. Gawin na natin yung pinapagawa ko kanina. Gawin na yung pinapagawa kanina. So ganun ang pinuno. Ganun ang pinuno. So yun nga, 'di ba? Khairam minar rifqi bihim. So nagbilin sa kanilang kabutihan ng pagiging mabait sa kanila. Walihsanu ilayhim, pagiging mabuti sa kanila. Pagkakaroon ng simpatya at hindi pagyayabang, pagiging arogante sa kanila. Alhamdulillah. So napakaganda ng chapter nito kasi usapin na ito ng pamumuno. Napapaloob na dito yung usapin ng pamumuno na bagaman hindi nagiging direktang shirk ang paglabag dito, may kinalaman pa rin sa Kitabut Tauhid. May kinalaman pa rin sa Tauhid. Kasi ang pangangalaga sa mga tao ay kabilang din lalo na dun nga sa mga ang karapatan nila ay pinangangalagaan. Ito ay kabilang din sa pagdakila kay Allah. Pagdakila din kay Allah.
So 'di ba dito, 'di ba yung mga pag-aari natin kinakamkam, 'di ba? O ibig sabihin nilalabag yung karapatan natin sa ating mga yaman at may karapatan lang tayo na ipagtanggol ang ating mga sarili. Sukdulang magpatayan tayo rito. Sukdulang magkapatayan tayo rito. So kinakamkam ang ating mga karapatan sa ating mga yaman ng isang tuko na naghahari-harian. So tutuloy natin 'to, inshallah. Magsumbong na siya. Magsumbong na siya sa pulis, magsumbong na siya sa kung sino-sino mang sisipsipan niya rito. Magsumbong na siya sa army, magsumbong na siya sa Air Force, magsumbong na siya sa kahit kanino. Haharapin natin silang lahat. Alhamdulillah, inshallah. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.